Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita dito po sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ang di umano'y $100 million betrayal ng Pi Network DAO. Yan, sa halip na celebration, galit at pagdududa ang naging tugon ng milyong-milyong users ng project na ito. Si Pi Network na tinawag pa noon bilang crypto para sa masa ay bigla na lang naglabas ng isang napakalaking pondo para sa mga developers. Pero teka, hindi ba't si Pi ay lumaki dahil sa tiyaga at suporta ng kanyang mga pioneers? Bakit parang iniwan niya? Bakit parang iniwan niya lang basta-basta ang kanyang mga orihinal na taga-suporta? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong kwento sa likod ng isyong ito. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit maraming galit? At higit po sa lahat ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Dito na po tayo sa pinaka matinding katanungan dito. Bakit nga ba galit ang mga pioneers? Simple lamang po ang kasagutan sa katanungan na ito. Habang si Pi Network ay nagbibigay ng malaking pondo sa mga developers, karamihan sa mga pioneers ay hindi pa man lang nakakakuha ng 1,000 na Pi. Marami sa kanila ang ilang taon nang nagtiyaga sa pagmimina, nag-imbita ng mga kaibigan at patuloy na nanalig sa project kahit puro delay ang natatanggap nila. Ang tanong ng marami ay bakit inuuna ng mga bagong developers kaysa sa mga taong nagtayo ng foundation ni Pi. O yung mga taong nagbigay ng suporta dito kay Pi. Kaya ulitin po natin yung katanungan kasi matindi po yung katanungan ng karamihan dito. Bakit nga ba inuuna ang mga bagong developers? Parang mas prioritize po ng Pi Core team yung mga bagong developers kaysa mismo sa mga taong nagtayo at nagbigay ng suporta sa foundation ni Pi. Parang ang dating po sa kanila ay build now, trust later. Pero paano mo nga ba pagkakatiwalaan ang isang project na paulit-ulit ng bumibigo sa pangako? Ang sunod po nating katanungan dito ay ano po ang nangyari sa presyo ni Pi matapos ang announcement. Saglit na tumaas po ang presyo ni Pi matapos ang announcement. Akala ng ilan, ito na ang simula ng bagong yugto ni Pi. Pero ilang oras lang ang lumipas, bigla po itong bumagsak pabalik sa presyong 0.80. Ito ay isang malakas na senyales. Kung saan ay ipinapakita nito na maraming investors ang nawalan ng kumpiyansa. Sa mundo ng crypto, kapag ang tiwala ay bumagsak, kasunod na rin ang presyo. May mga tao bang hindi pa rin may mga tanong bang hindi pa rin sinasagot ni Pi Network? Unanswered questions haunt the ecosystem. Oo, meron. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lalong umiinit ang galit ng mga pioneers. Ilan sa mga paulit-ulit na tanong na hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot ay una ay nasaan na ang kinikita mula sa mga ads? Saan nga ba napupunta yung ad revenue na yan? Pangalawa ay ano po ang nangyari sa mga pondo mula sa nakaraang mga hackathon? At ang pangatlo ay bakit parang palaging kulang at malabo ang komunikasyon ng Pi Core team? Meron pang ibang mga tanong dito. Bukod dito ay nangako po ang Pi ng 100 decentralized na applications bago po buksan ang open mainnet. Pero karamihan sa mga ito ay hanggang plano lang. Hanggang ngayon ay vaporware pa rin. Ibig sabihin ay puro salita pero wala po sa realidad. Ngayon is ano po ang sinasabi ng mga crypto analyst naman tungkol dito? Dito naman po papasok ulit itong si Dr. Altcoin na isang kilalang crypto analyst. Ang mga pioneers, sabi po niya rito, pioneers aren't just users, they are the foundation. You can't build
a future by stepping on the past. Yan, sabi niya rito, ang mga pioneers ay hindi lamang daw mga simpleng users. Sila po mismo ang foundation or pundasyon. Hindi ka makakapagtayo ng kinabukasan kung yuyurakan mo ang nakaraan. Yan, napakatindi po ng pahayag na ito mula kay Dr. Altcoin. At kung iisipin natin ay may punto naman po siya. Hindi mo pwedeng kalimutan ang mga taong tumulong sa'yo noong nagsisimula ka pa lamang, lalo na kung sila ang dahilan kung bakit ka umangat. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan, para sa atin bilang mga Pinoy, yan, na nakaambag sa paglaganap ni Pi Network ay malaking dagok po ito. Marami sa atin ang nag-ambag ng oras, data at lakas sa pagpupromote kay Pi Network. Pero ngayon, mukhang mas inuuna ng project ang mga bagong mukha kaysa sa mga orihinal na taga-suporta. Kung ikaw po ay isang Pinoy na umaasang magkaroon ng magandang halaga si Pi sa hinaharap, itong balita na ito ay dapat maging wake-up call. Hindi po sapat na may malaking pondo. Ang mas mahalaga ay ang transparency, trust, at saka tamang pamamahala. Ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang ay nakakadismaya po talaga. Si Pi Network ay nagsimula sa isang napakagandang pangako, isang crypto na para sa lahat, lalo na sa mga ordinaryong tao. Pero ngayon parang nalilihis na po siya sa original niyang layunin. Ang $100 million na developer fund ay pwede pong maging tulay sa mas magandang ecosystem. Pero kung hindi ka marunong magpakita ng pasasalamat sa mga taong tumulong sa iyo mula simula, baka tuluyan kang mawalan ng tiwala ng community mo. Ang tiwala ay hindi po nabibili, at kahit pa may $100 million ka, kung ang community mo ay umiiyak sa kawalan ng direksyon, mananatili kang wala sa lugar. Yan, ngayon ay dapat bang kabahan itong si Pi Network? Ang kasagutan po sa katanungan dyan ay syempre napaka-obvious na oo. Kasi habang tumataas po ang pressure at tanong mula sa mga users, lumiliit na po ang window yan para sa kanila na ibalik ang tiwala ng community. Ang tanong na lang ngayon, handa ba silang makinig? O itutuloy nila ang direksyon na tila naglalayo sa kanilang mga taga-suporta? At para sa atin bilang mga Pinoy, ang leksyon po dito ay malinaw. Dito sa mundo ng crypto ay wag lang tayong basta tumingin sa pangako. Ang tunay na project ay pinaninindigan ang salita. Hindi lang puro PR at saka pa-event. Bantayan natin si Pi Network dahil kung hindi, baka isang araw tuluyan na po siyang mawala at maiwan tayong luhaan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.